Yes, hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo muli sa amin upang magkatipon-tipon, makinig ng inyong salita. Lord, wala kami iba ang inaasahan, Panginoon, kundi ay yung banal na Espiritu, Panginoon, na siyang kumilos sa puso ng bawat isa. Kaya Lord, we pray na pag-apuspusan mo po ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu na siyang makakatulong sa amin to understand your words, Father God. We acknowledge your presence, Lord, sa gawain na ito at naniniwala ko, simula sa umpisa kasama ka namin, Panginoon. Kaya Ama, bago kayo mag-umpisa, ihanda mo ang mga puso ng mga anak mo na tanggapin ang inyong mga salita. I-bless mo rin ang inyong mga salita, Panginoon, na siyang kakainin ng mga anak mo sa umagang ito. Father God, sinusurrender namin sa inyo ang gawain na ito at naniniwala ako, Lord, na may gagawin kang milagro sa buhay ng bawat isa na dito. Father God, we thank you for the victory na mangyayari sa araw na ito, Panginoon. Wala kami ibang itataas dito, Ama, kundi ikaw lamang. Kaya Lord, we thank you, we praise you, we glorify you, we love you, and this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na pong umupo ang lahat. Okay, so ang title po ng topic natin for today ay Be a Blessing with Your Words. Be a blessing with your words. Okay? So ang word for today na ating pagbubulay-bulayan or pag-aaralan ay mababasa po natin sa Ephesians chapter 4 verse 21. Pwede niyo po bang basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Hallelujah. That's the word for today. Maiksi lang, di ba? Maiksi lang yung ating pag-uusapan sa gabing ito. Now, pag-aaralan sa gabing ito. Sa umaga, sorry. Lagi kasi akong gabi may Bible study. Ayun. Nasanay sa Bible study. Pastor na pala ako dito nasa harapan. Okay, so kapatid, ito yung tanong. So, when was the last time you encouraged someone? Ayon sa iyong pagkakatanda, kailan ka huling nag-encourage ng isang tao? Alam mo ba na every year may 100 words na dinadagdag sa dictionary at the same time, meron ding tinatanggal kasi hindi na ito kagamit-gamit. And pagdating po sa dictionary, may mga tao ding nagdidesisyon kung aling mga salita ang dapat gamitin at alin ang hindi din dapat gamitin. In the same way, bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging responsable sa ating sarili, lalong-lalo na sa mga lumalabas sa ating mga bibig. Kapatid, ito ay isang seryosong bagay para sa atin at sa Diyos to be accountable for the words o salita na ginagamit natin. Kasi may pananagutan tayo sa Diyos. Every word na lumalabas sa ating bibig. Narinig niyo na ba ang quotes na ito? Sticks and stone may break my bones, but words will never hurt me. Naniniwala kayo sa salita na yan? No. Yan. Kung nakikinig po kayo ng mga kanta, mga mundo, maririnig niyo yung words na ito. This quote, contradict po ito sa salita ng Panginoon. Basahin po natin ang Proverbs 18:21. Ang sabi diyan, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Sa English pa nito, the tongue can bring death or life.
Kapatid, ang mga salita na lumalabas sa ating bibig ay pwede makamatay at makabuhay. Okay? Meron akong testimony, nung hindi pa ako Kristiyano, meron akong mga kaibigan na lagi nila sinasabi sa akin, ang bobo mo naman. Yan. Nung sinasabi nila sa akin na ang bobo daw ako, so parang yun ang pumasok sa isip ko, dala-dala ko yun, bobo ako. So lagi kong naiisip may mga hindi ako naiintindihan, ay kasi bobo ako. Yan. Bobo ako. Ako mismo pinipersecute ko na rin yung sarili ko dahil sa narinig ko sa ibang tao, bobo kasi ako. Tapos minsan, dahil gusto kong maging matalino, ang nangyayari, nakikipagkaibigan ako sa mga taong matatalino. Ang problema lang, every time na nagjo-joke sila, hindi ko masyadong mag-gets, di ba? Ngayon sinasabi nila sa akin, loading ka na naman. So pumapasok na naman sa isip ko, bobo kasi ako. Yan. So hindi magandang, yung salita na yun, hindi, na narinig ko na hindi maganda, na-absorb ko bala. At yun din ang tinatatak ko sa akin sarili na ay bobo pala ako. But I'm so blessed na meron akong kaibigan na lagi nag-encourage sa akin, na sinasabi niya sa akin, naiinis siya sa mga taong nagsasabi sa akin, bobo ako, loading na naman ako. Lagi niya sinasabi sa akin, kasi every time na naririnig ko yun, nalulungkot ako kasi nga bobo nga ako. Pero sabi niya sa akin, ini-encourage niya ako na huwag kang malungkot kasi meron silang alam na hindi mo alam, pero mayroon kang alam na hindi rin nila alam. Amen? So, salamat na lang dahil naging nung naging Kristiyano na rin ako, na-overcome ko yun. Siguro nga matalino sila inwardly, pero binigyan ako ng talino ng Panginoon na magagamit para sa Kanya to glorify Him. Amen? Amen? Pero syempre, may good din ako na narinig. Yung sinabi ng kaibigan ko, lalo-lalo no, parents ko, ang ganda-ganda mo naman. Yan! Hanggang ngayon, tumatak yun sa isip ko. Maganda ako! Kahit mag-disagree man kayong lahat. Pero sinasabi ko sa inyo, maganda ako. Why? I am uniquely created by God. Yes. Amen? Ako, ikaw ay gawa ng Diyos. At lahat ng gawa ng Panginoon ay hindi pangit. Lahat ay maganda. Ngayon, gawa ka ng Diyos. Sasabihin mo ba na pangit ka? Hindi. Maganda ka. You are created by God. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang ganda mo kasi gawa ka ni Lord. Ayun. So, meron pong epekto sa isang tao kapag sinasabi natin yung bad words and good words. Amen? Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Malaki po ang impact nito sa buhay ng isang tao. Kaya, one habit we need to build is to be a blessing with our words. At applicable ito sa ating mga sinasabi or sinusulat. Especially po sa social media, di ba? Sa mga posting natin, nakaka-bless ba yung posting natin? Or nakakasakit po ito ng damdamin ng kapwa? Alam niyo po, reality to. Realidad, nangyayari talaga ito. Every time na hindi tayo okay or may galit tayo sa ating kapwa, mahilig tayo magparinig sa Facebook. Posting. Di ba?
Relate ba ang lahat? Lord, ako na naman. Pinagdaanan ko to, ako na naman. Mag-isa. Pinagdaanan ko po ito dati. Mahilig din po ako magparinig sa Facebook. Pero tinanggal ko na po yun. Kasi wala po, imbis na yung apoy mamamatay, hindi mamamatay kasi parinig ka ng parinig. Yung kabila, magpaparinig din. Dahil narinig mo, parinig ka na naman ulit. Hindi po matatapos. Puro lang tayo parinigan. Di ba? Pati hindi ka na lang kumuha ng itak. Puntahan mo na lang yun. Hindi ko encourage yun. Ayan. So, hanggang merong apoy, hindi po mamamatay. Di ba? Hindi mamamatay kasi si posting dito, magpo-post ka dito, magpo-post din sa kabila. No. Dapat po, para mamatay ang apoy, kailangan nating buhusan ng tubig. Di ba? Be encouraged. Maging blessing po ang ating mga pananalita, ang ating mga action, ang ating mga desisyon, dapat nakaka-bless po iyon. Amen? Especially our topic for today is be a blessing with your words. Kaya, lagi po natin pag-isipan na ang lumalabas sa ating mga bibig ay hindi cursing, kundi pagpapala sa tao. Amen? Now, we proclaim na followers tayo ng Panginoon, pero hindi naman natin kayang kontrolin ang ating mga bibig, di ba? Ang ibig pala nito sabihin, dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. Basahin po natin yung sinabi ng kapatid ng Panginoong Jesucristo na si James. Ang sabi niya dito, James 1 chapter 1 verse 26, sinabi niya dito, kung inaakala niyo man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kapuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. So, hindi pwedeng makadiyos ka, pero ang bibig mo taliwas sa iyong pagiging makadiyos. Relihiyoso ka, nagdadasal ka, pataas-taas ka ng kamay pag-worship, nagsisimba ka every Sunday, pero pag Monday to Saturday, nagmumura ka. Nagchichismis ka. Relate ba ang lahat? Alam ko, relate ang lahat. Pero kapatid, tandaan nyo, paano maniniwala ang mga tao nasa paligid mo kung sinasabi mo makadiyos ka or relihiyoso kang tao, or sabihin na natin may Diyos ka, pero taliwas ang bibig mo. Kung totoong makadiyos ka pa, kung totoong makadiyos ka mga kapatid, lalabas ito, kung anong lumalabas sa iyong bibig, ay siya yun ang laman ng ating puso. Kung totoo kang makadiyos, kung totoo kang banal, ang lalabas sa iyong mga bibig, banal din. Pero kung yung puso mo puno ng galit, puno ng inis, puno ng hinanakit, ang lalabas niya sa bibig mo, ganyan din. In Matthew chapter 12 verse 33 to 34, ang sabi dito, sinabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulupong. Sino nagsasabi nito? Ang Panginoong Hesus. Galit na siya. Paano kayo makakapagsabi ng mabuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. So kung ano ang sinasabi ng ating mga bibig, yun po yung totoong laman ng ating puso. Hindi po natin ito kayang linlangin, hindi po natin ito kayang pikiin. So ang context po ng scripture na ito ay pinagsasabihan po ni Jesus yung mga Pariseyo na nagsasabi na tilang makadiyos sila, pero yung ginagawa nila ay kabaliktaran. Diba? Alam niyo yung story ng Pharisees? O yung mga Pariseyo, sino nagbabasa dito ng Bible?
Isa din sila sa nagluklok sa Panginoon para ipako sa krus. Mga pari po sila. Okay? Sila po ay nagtuturo ng kautusan. So sila din po ay mga, tawag nito, yung calling sa kanila, magturo ng salita ng Panginoon, pero taliwas ang kanilang pamumuhay sa kanilang ginagawa. Hindi po totoong nabago ang puso. Okay? In Matthew chapter 12 verse 36 to 37, ang sabi dito, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. So, hindi ibig sabihin nito na ang ating kaligtasan po dito ay nakabatay po sa ating mga salita. Okay? Kundi kung paano natin ginagamit ang mga salita. Pag save ka na po, mayroong transformation sa buhay ng isang tao. At doon po lumalabas yung bunga. Di ba na kung ano yung puno ang siyang bunga? Kasi kung totoo ka ng save, totoo ka ng may relasyon sa Panginoon, may bunga po yun. Kung dating mapagmura ka, pero dahil naka-receive ka, natanggap mo na ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, andyan na yung guide ng banal na Espiritu, may pagbabago po. Andun na yung naririnig mo na yung bulong na, ay, hindi yan maganda, wag mo sabihin yan. Diba? That's the conviction of the Holy Spirit. Hindi mo yan guni-guni. Okay? Yan yung bulong ng banal na Espiritu sa iyo na imbes na dapat mong sabihin pero hindi mo sinasabi. Andun yung proteksyon ng Panginoon. So we have to obey. Kailangan natin alam kung paano natin marinig ang boses ng salita ng yung boses ng Diyos. In Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. So, ang ibig sabihin nito, kanina sinasabi ko, kapag save na ang isang tao, may bunga. Di ba? Hindi tayo gagawa ng kabutihan para ma-save tayo. Gagawa tayo ng kabutihan dahil na-save na tayo. At isa po yan sa ang pananalita natin. Amen? So sa gabi na naman. So sa umagang ito, meron po tayong tatlong pag-uusapan. Grabe, Pastora, introduction ka pa lang pala. Okay, so meron tayong tatlong pag-uusapan sa gamit ang verse na Ephesians chapter 4 verse 29, yung binasa natin kanina. Okay? So ang number 1 na ating pag-uusapan dito ay stop using unwholesome words. Okay, in Ephesians chapter 4 verse 29, let no unwholesome word proceed from your mouth. Sa Tagalog pa, basahin lang natin yung naka-highlight, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. So dapat tayo maging responsable sa mga salitang ating binibigkas. Kapag madalas tayo nagsasalita ng mga hindi kaaya-aya o hindi mabubuting salita, suriin natin kung ano ang kalagayan ng ating puso. Kapatid, hindi natin kayang isabuhay ang mga bagay na ito ng mag-isa. Kailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu. Ang disiplina na ito sa ating mga sarili ay hindi natin kakayanin kung tayo lamang. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Ipagdasal natin yung mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Tawag nito, meron po akong, kahit Kristiyano na po ako dati, meron po akong, meron akong expression na hindi siya maganda. Hindi ko sasabihin, sinabi ko lang. Okay? Hindi siya maganda. Alam ko meron na mga tao nakarinig nito, lalo na yung mga close friend ko. Narinig nila yung mga
yung mga expression ko. Lalo na pag nagugulat ang isang tao, di ba may expression? Yung expression na yun, napakabastos. So sabi ko, Lord, kahit alam ko, hindi ko pwedeng i-justify ito na, ay, nagulat kasi ako kaya ko nasabi ito. No. Alam niyo po ang inong ginawa ko? Pinagdasal ko, Lord, tanggalin mo ito. Kasi hindi ka mag-glorify dito. Kristiyano na ako, tapos ito yung lumalabas sa bibig ko. Diba? Kahit expression lang. Wala tayong, huwag na natin i-justify yan. Hindi mo kayang mag-isa na tanggalin yung mga bagay na yan. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. Kaya po yun, praise the Lord talaga, nawala na siya. Ayun. Ewan ko kung narinig yun. Narinig pa ni Annie yun. Alam ko narinig niyo pa yun. Lahat ng mga, nung wala pang church, nung nagagathering pa rin kami, talagang naririnig nila yun sa bibig ko. Hirap po ako, struggle po ako sa ganong expression ko. But praise the Lord. Kasi alam ko siya yung tumulong sa akin para matanggal yung expression na yun. I don't know kung ano yung mga expression nyo. Diba? Meron ba kayong expression? Yes. Parang ako na naman, Lord. Parang grabe naman ako makasalanan. Meron. Yung expression na ba yun? Good? Sa pandinig? Hindi. Okay. So, hindi ka nag-iisa dyan. Lahat tayo dumaraan dyan. Okay? And kung ako, nagpasan ko, na-overcome ko yung ganong tawag nito, ganong expression, I know, malalagpasan nyo rin yan. Hindi dahil sa sarili nyong kakayanan or kalakasan, kundi sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, even po tawag nito, naalala ko din po pala, yung amo ko, yung may expression yung amo ko, sabi ng amo ko, Jesus Christ. Yun yung expression niya. Tapos sabi ko, Diyos ko Lord, ako anak mo, tapos yung expression ko ganito, parang mas banal pa yung amo ko kaysa akin. Samantala yung amo ko, yes po yun. Hindi naniniwala sa Diyos. Pero yung expression niya ganon. Pero hindi ko po in-encourage na ang bawat isa na magkaroon ng expression na Jesus Christ pag nagugulat. Ang pangalan po ng Panginoon ay banal. Gagamitin po natin yun sa kabanalan din. Amen? Huwag po natin gamitin expression lang. Alam niyo po si King David, ay mayroon din po siyang dasal. Ito yung sabi niya, O Yahweh, bibig ko ay iyong bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. So po si King David nga di ba? Propeta. Nag-aas ng prayer sa Panginoon na bantayan ang kanyang bibig. Tayo pa kaya? So kung meron kayong mga salita na sa tingin nyo hindi kaaya-aya sa pandinig ng Panginoon, lalong-lalo na sa kapwa natin, pray for it. Ipagdasal natin, Lord, ayoko na ng mga salitang ito nalalabas sa bibig ko. Gaya ni King David, magdasal din tayo para maayos yung lumalabas sa ating mga bibig. Amen? So ano ba yung mga unwholesome words? Okay? Ano ba yung mga unwholesome word? So, una, cursing. Okay? In James chapter 3 verse 9 to 10, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoong at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Kapatid, is cursing still in your vocabulary? O yung pagmumura ba ay nasa vocabulary mo pa rin? Alam ko lahat, nahihirapan tanggalin ang pagmumura na ito. Lalo na pag galit ka, di ba? Minumura mo yung isang tao. Bakit? Sinasabi mo, deserve niya yan. Deserve niyang murahin kasi may ginawa siya sa akin. Di ba? May mga ganyan tayo Pero ano sabi dito ng Panginoon? Di ba? Hindi ito dapat mangyari, mga
kapatid. Ang ginagamit natin, sabi, every time na nilalait natin ang ating kapwa, tandaan nyo, hindi nyo siya nilalait nyo ang Diyos. Kung ano yung pagkasala nyo sa kapwa nyo, hindi kayo nagkasala sa Kanya. Nagkasala kayo sa Diyos. Masakit, pero yan po ang katotohanan. Kung ano ang ginagawa natin sa kapwa natin, ay siyang ginagawa natin sa Diyos. Pangalawa, abusive speech. In Colossians chapter 3 verse 8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang, pananalita. Okay? So ano ba yung abusive speech na sinasabi dito? Ano bang ibig sabihin nito? Ito po yung mapanirang pananalita. Okay? Pag pumutok yung galit mo talaga, hindi mo maiiwasan, di po ba? Nakakapagsabi ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Nasisigawan mo siya. Minsan, mura pa na sigaw, di ba? Binibigyan mo siya ng salita na hindi maganda. Nilalait mo siya, di ba? Minsan may mga pagbabanta pa. So, normal po yan na lumalabas sa ating mga bibig. Yung mga panlalait, pagmumura. But kapatid, hindi na ikaw yung old self mo. Binago ka na ng Diyos. Kaya dapat din nating baguhin ang ating mga sarili para sa Panginoon. Okay? Abusive speech should have no part in a Christian vocabulary. Wala na po dapat yan sa bokabularyo ng isang Kristiyano. Pangatlo, lying. Colossians chapter 3 verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa ninyo. Okay? Very clear. Diba? Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Ano dati? Sabi, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Sinabi ko na to sa inyo, diba? Wala na kayo sa old self niyo. Bagong nilalang na kayo. Alam niyo po, sa totoo lang, yung pagsisinungaling, ito po yung kasalanan na hindi po pwedeng sabihin ng tao na never pa niyang nagawa. Dahil halos lahat ng tao dito sa mundo, nagsinungaling. Huwag mo sabihin na white lies lang yan, sinungaling pa rin yan. Hindi po natin pwedeng i-justify, white lies lang kasi yun, kasi no. You have to speak the truth. Okay? Kailangan po nating magsalita ng totoo. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa pagsisinungaling. Kino-cover up ang mga maling ginawa, kaya nagsisinungaling sila. Example na lamang sa mag-asawa. Sabi ng asawa, mahal, wow, mahal. Love, diba English? Love, mag-go-overtime ako mamaya. Yun pala pumunta sa party. O baka malala, merong kabit. Ouch! Diba? Ito very normal to na ginagawa ng isang tao. Normal to na lalo na sa magkaibigan. Pag meron silang pupuntahan at magkikita sila, yun. Diba? Huwag mong takpan yung tenga mo, Angge. Pag meron dalawa kayo magkaibigan, may usapan kayo, okay, sige, magkikita tayo sa Fresh Market ng 9. Yung isang kaibigan nandoon wala pang 9. 5 minutes before 9, nandun na. Tapos yung isang kaibigan, friend, asan ka na? Ang reply naman ng isa, on the way na.
Pero ang totoo, nasa bahay pa nagsusuot ng sapatos. Di ba? That's lying, kapatid. It sounds funny. 'Di ba? Sounds funny, pero lying po 'yan. Pagsisinungaling po 'yan. Okay? Di kailangan po nating disiplina ng ating mga sarili, magising ng maaga para hindi mali. Alam niyo po sa totoo lang, ako yung taong ayaw ko ng late. Naiirita ako pag late. Ayun. Huwag mo lang susundin si Angie. O sa totoo lang po, pero Lord, habaan niyo yung pasensya ko sa mga taong late. Ano? Bakit ka Nagkataon lang ate di mo. Okay, so kahit sabihin pa natin na ganyan, na sounds funny, tama? Na ganon. Kasi, realidad, totoong nangyayari. Pero, kasinungalingan pa rin po iyon. Kaya tayo po, gaya ng sinabi dito sa salita ng Panginoon, binago na tayo ng Diyos, kaya kailangan na natin din ayusin, baguhin yung ganyang habit. Amen? Okay. Number D. Okay. Silly talk or curse jesting. Okay. So ano ba to? Ito yung mga pabirong bastos or magaspang na biro. Diba? In Ephesians chapter 5, verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. So isang halimbawa nito ay kapag pinagtatawanan natin at ang pinagdadaanan ng iba na maaring hindi natin naranasan. Example lamang, nadulas yung kaibigan mo. Nadulas yung kaibigan mo. Ano yung normal na sinasabi mo? Ang tanga mo kasi. Diba? Tatawa, sasabihin mo, tanga mo, bakit kasi? Pasa nga dyan, dyan ka pa dumaan. O, di nadulas ka. Abay, nadulas na nga yung kaibigan mo, sinisi mo pa, pinagtawanan mo pa, pinagsabihan mo pa ng hindi maganda. Abay, kutang-kuta yung kaibigan mo na nadulas. Di ba? Ayun. Mamaya, tayo dyan, pupunta tayo dyan. Di ba? So, dapat natin iwasan ang ganitong biro, okay? Sa halip na hanapin natin or ng kaparaanan na matulungan yung kapwa natin, pinagtatawanan pa natin, di ba? So, tanggalin na natin ang ganitong, umpisahan na natin tanggalin. Hindi ito aksidente, bakit narinig ninyo ang salita ng Panginoon sa araw na ito? Ikuan natin, disiplinahin natin ang ating mga sarili na tanggalin na ang mga ganitong klaseng mga pag-uugali. Okay? Alam niyo po, nung college din po ako, alam mo yung uniform pag college ka nung nasa Cebu ako, alam mo yung parang teacher na uniform, yung naka-miniskirt, tapos may skirt dito sa likod, tapos may takong, di ba? Na-late po ako. nung college po ako, kasi ang dami ko pong trabaho nung college ako. 2 bata ang binabantayan ko at the same time nagtatrabaho ako. So patakbo po ako, yung exam ko na po yun. Nasa 4th floor po yung aking room ng tao na yun. Sa 4th floor, puro po yung mga nautical nandun. So puro mga lalaki nandun sa 4th floor. Yun yung pinakamalapit na way para makapunta ako sa aking room. So no choice ako, doon ako dumaan. Tumatakbo ako ng tumatakbo. May takong pa ako noong time na yon. Sa kamamadali ko po, alam niyo yung hagdan ng college, di ba? Pag ganun, tapos pag ganun, tapos pag ganun na naman ganun, di ba? Nahulog po ako. Yung pagkahulog ko, alam mo yung nahulog ako, tapos ganun. Alam niyo yun? Kita niyo, pinagtawanan niyo rin ako. Alam niyo po, halos lahat po ng mga lalaki doon, pinagtawanan ako, hindi man lang po ako tinulungan. Sobrang nakakatawa.
nakakatawa. Kasi kahit naalala ko rin, pag naalala ko rin, natatawa din ako sa aking sarili. Pero alam mo yung funny moment na yon ng pagkadulas ko, or nadapa ako, or something, nahulog ako sa hagdan, hanggang ngayon hindi ko po makalimutan. Na pinagtawanan po ako ng mga tao. Wala silang sinabi. Pero yung pinagtawanan nila ako, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yun. Paano ka nagasgas? Hindi naman po. Siyempre, ang pangit lang ng pagkadulas ko. Pag gano'n, no? Diba? Wala akong pakialam eh. Panay pulot ng mga gamit ko, tapos, ano ulit? Alam nyo, yung daan doon pauwi sa amin, napakalayo, kailangan ko pang umikot. Tinis ko yung umikot ng napakalayo para lang hindi madaan doon, para ayoko na makita yung mga taong yun. So yan yung funny moment na nangyari sa akin. Hindi ko pa makakalimutan. Okay, last. Slander. Gossip. Okay? In 2 Corinthians chapter 12 verse 20, ang sabi dito, nangangamba akong baka pagpunta ko riyan ay may makita ako sa inyong hindi ko magugustuhan at kayo naman ay may makita sa akin hindi nyo magustuhan. Baka ang matagpuan ko'y pag-aaway, pag-iinggitan, pag-aalitan, mamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamataasan, at kaguluhan. So ito po yung concern ni Apostle Paul, di ba? Sa mga taga-Korinto. Yung context po, yung story po ng mga taga-Korinto, yung mga tao po doon kasi puro inggitan, yon. Matatalino yung mga tao doon. So pag may inggitan, hindi na iwasan chismisan. Di ba? Sounds normal ulit. Di ba? Yung ganito. Sa isang grupo, ito na yon. Kapag wala ang isa, siya ang topic. Di ba? Pag wala ang isa, siya ang pulutan. Di ba? Bakit ko nasabi ang bagay na ito? Kapatid, gawain ko rin ito. Sino ang makakapatunay nito? Wala kasi si Wing at saka si Marichelle or si Abante. Sila po yung kagrupo ko dati. Sila yung mga kagrupo ko nung panahong nasa Cyprus ako. Silang dalawa po alam nila yung story ng buhay ko. Yung past ko po. Kung ano yung past ko, kasama ko sila 4 years sa Cyprus. So alam nila lahat ng buhay ko. Kaya nga hindi sila makapaniwala, naging pastor daw ako. Di ba? So sila po nakakaalam. Grupo namin, magkagrupo kami ng time na yon. Pag wala ang isa, siya yung topic namin. Di ba? Hindi po maganda ang ganyan. Sabi po sa salita ng Panginoon, kasalanan po ang pagchichismis. Bakit? Kasi ang chismis po, ang narinig mo lang sa isang tao, pinasa mo na naman sa isang tao, that's chismis. Nagsasabi ka ng hindi mo naman totoong narinig ang isang bagay. Pero kahit narinig mo pa mismo, wala kang karapatan na ikwento sa iba. Normal kasi ito na sinasabi ng tao, uy, may sasabihin ako sa'yo, secret lang ha. Atin lang. Pero hindi mo pala alam, buong naso na yung nakakaalam. Diba? Secret lang. Pero ilang tao na nasabihan na secret mo lang. Anong nangyari po? Gulo. So, sa ganitong pangyayari, minsan, ang pinsala po nito, mahirap nang ayusin. Ang hirap nang ayusin ng relasyong nasira dahil sa chismis. Di po ba? Yes, totoo yun. Be wise sa pagpili ng circle of friends. Sabi din po sa Proverbs, hindi ko nakalimutan ko lang po, wala ito sa topic ko pero sasabihin ko lang. Sabi po sa Proverbs, bad company corrupt good character. Bible po yan, nasa Bible yan. Hindi ko alam po, basta nasa Proverbs, hanapin mo nga sabihin mo yun sa kanila mamaya. Yan. Para hindi nyo masabi na sabi ko lang, sabi po yan sa Bible. Okay?
Bad company corrupt good character. Kasi ang mga pinipili mo na mga kaibigan ay hindi makakabuti sa iyo, magiging ganun ka rin. Kung ang kaibigan mo, kung 10 kayo magkakaibigan, ang siyam dyan ay chismosa, huwag mong asahan na hindi ka magiging chismosa. Magiging chismosa ka pa. Yun nga, pag wala ka, ikaw yung naman ng chismis. Diba? Kaya po napakahalaga na piliin din natin ang ating mga kaibigan. Amen? So, ang paninira at chismis ay nagdudulot ng division. Okay? Pagkawatak-watak. At minsan, hirap na itong masolusyonan. O di kaya maayos. Kaya hindi natin dapat itong ipagpatuloy ang ganitong gawain. Pwede ka naman mag-chismis. Si Lord na lang i-chismis mo sa mga kaibigan mo. Nag-glorify pa si Lord. Yung pagiging chismosa mo, magagamit mo yan in a good way. Si Lord ang i-chismis mo. Tingnan natin kung meron ka pang kaibigan. Wala na. Kapag si Lord lagi kinukwento mo, wala na. Ay, andyan na naman si Banal-Banal. Andyan na naman si Hallelujah, Hallelujah. Alam niyo po, ranas na ranas ko din yan. Ngayon, pag sinasabihan ako ng gano'n, natatawa na lang din ako kasi ginawa ko rin yun dati. But it's okay. Huwag kang ma-discourage sa ganyan. Normal na pinagdadaanan niya ng isang Kristiyano. Kaya mo pinagdadaanan yung bagay na yun kasi matatawa ka dahil pag time na ikaw naman ang may pinagdadaanan or napagdaanan mo rin yung bagay na yun. Amen? So number 2, speak edifying words. In Ephesians chapter 4 verse 29, but only such a word as is good for edification. Sa Tagalog, salitang kundi iyong makapagpapalakas. Okay? Mga salitang makakapagpalakas. So hindi naman tayo pinapayuhan na itigil ang pagsasalita ng hindi ka nais-nais na may or mga salita na hindi magaganda, kundi dapat din tayong magkaroon ng layunin sa ating mga pananalita or mga sinasabi. Ito ay ang dapat nating lumalabas sa ating mga bibig. Ito yung magpapalakas or makakabuti sa ating kapwa. Okay? So a principle to help us to avoid speaking hurtful words and choosing to edify others is to pray. May meaning po. Pause. Resist the first impulse. Ask the Holy Spirit and yield. Kapag meron kang narinig na hindi maganda, mag-pause ka muna. Huwag kang atake agad. Mag-pray. Tingnan mo kung ano ba yung bakit ka uminit ang ulo mo sa narinig mo. Baka may nagawa ka rin na hindi maganda. Di ba? Hindi lang siya. Tingnan mo rin, baka meron ka din nagawa. And then mag-pray ka. Ask ka sa banal na espiritu. Kasi hindi mo kakayanin mag-isa ito. Now, here are example of edifying words that we can begin incorporating in our conversation to be a blessing to others. Number 1, A, encouragement. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Okay, so ang sinabi dito, magpalakasan kayo. Encouragement, magtulungan. In Proverbs chapter 16 verse 24, kaayang-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Hallelujah. Sa totoo lang po, pag maganda ang mga salitang binibitawan natin sa kapwa natin, hindi lang po nakakapag-encourage sa kanila. Lumalakas din yung kanilang loob. Di ba? Pag sinasabi mo,
Pag sinasabi may nagawa yung kabutihan ng kapwa mo, uy, nakaka-bless ka naman sa ginawa mo. Uy, thank you. Yung kunting kuan lang, kunting mga salita lang, pero napakasarap sa tenga. Nagpapalakas po yun ng loob nila. Pero kapag hindi po maganda ang mga salita na lumalabas sa ating bibig, ano po nangyayari sa taong yun? Siyempre nalulungkot po siya, di ba? Kaya i-practice po natin na mag-encourage. Kasi ang salita ay parang pulupot-yutan, di ba? Matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Sabihan mo yung katabi mo, maganda ka. Tingnan mo kung nakangiti siya. Nakangiti. Matagal na doon yung ano. Ah, di ba? Nakakaganda sa ating Melen. Unang isa lang, nakangiti rin siya. Ewan ko kung sinabihan siya ni Ate Lynn. Ang sinabihan niya. Di ba? Masarap po pakinggan, di ba? Yung mga magagandang words na narinig natin. In Hebrews chapter 10 verse 25, tuwang-tuwang to si Ate Dewa at saka si Mayra. Grabe, bukod siguro sa maganda, meron pang ibang words na sinabi dito. Ayan, di ba? In Hebrews chapter 10 verse 25, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit ng araw ng Panginoon. Okay, palakasin natin ang loob ng isa't isa. If you are sa ganitong sitwasyon, sa ganitong gawain natin, di ba? Nakakarinig tayo ng magagandang salita sa ating kapwa. Kaya tayo nandito kasi nagpapalakasan tayo, di ba? Nagtutulungan tayo. Kaya nandito tayo sa pagtitipon na ito para makarinig tayo ng salita ng Panginoon, which is yung pinakamagandang salita na ating maririnig ay ang salita ng Diyos. Amen? Because the Word of God, lagi ko ito sinasabi, hindi lang ito nakaka-encourage sa atin, kundi nagtatransform ito ng buhay ng tao. Nagtatransform ito ng puso ng tao. Amen? Kung maririnig niyo po lagi sa amin, magdadasal kami na parang ayusin ang puso ng tao. May pusong handang magpaturo, may pusong teachable, may pusong humbleness. Because sa puso po nakasalalay ang karakter ng isang tao. Amen? Kapag hindi na bago ang puso ng isang tao, anong mangyayari? Walang pagbabago, walang transformation. Pangalawa, speaking the truth in love. In Ephesians chapter 4 verse 15, sa halip sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Ang sabi dito, magsalita ng katotohanan. Okay. Ate Vic, paano naman kung ang sasabihin kong katotohanan, talagang totoo naman? Diba? Meron po tayong salita na masakit na sinasabi sa kapwa natin na makapag-aayos sa kanila. Diba? Na maaayos sila. Masakit yung mga salita, lalo na pag kinukorek tayo, diba? Masakit yun. Pero yun ay mag-aayos sa atin. Huwag yung masasakit na salita na binibitawan natin sa ating kapwa na ikakamatay nila. Diba? Dalawang klase ang pwede nating marinig. Masakit na salita na pwedeng ikapahamak ng buhay ng tao or masakit na salita na pwedeng ikaayos ng buhay ng tao. Kaya, speaking the truth in love. Kaya ang pagsasabi dito, kami, mga leaders, ngayong Martes, meron kaming monthly leaders meeting. Dito, may evaluation kami dito. Dito namin sinasabi na ano yung hindi maganda sa iyo. Nagiging open kami dito. Sinasabi namin kung ano yung hindi maganda sa kanya para aware siya kung ano yung dapat niya ipaayos sa Panginoon.
Hindi po madali yung monthly meeting namin. Kasi kasabay po ito ng aming prayer meeting. Masakit-sakit. Di ba? Yung proseso na pagdadaanan namin. Lalo na yung sa akin, ang dami. Diyos ko, Lord, salamat na lang Panginoon. Kahit papano, naakbangan ko naman. Hindi siya madali. Pero every time nakakarinig ako ng mga salita na yon, na Lord, ito siguro yung gusto mong ayusin sa akin. We have to accept that. Okay? May mga tao na nagsasabi sa iyo, kasi ganito ka, kasi ganyan ka. Huwag mong gawing negatibo yan. Gawin mong positibo yan. Ay Lord, ganito pala ako. Salamat po sa buhay ng tao na yun na nagsabi sa akin. Now, papaayos ko po ang ganitong ugali na meron ako. We are not perfect mga kapatid. May mga negatibo tayong mga ugali. Even ako na nakatayo dito sa harapan nyo, madaming ugali na pinagdadasal ko pa sa Panginoon na Lord, ayusin mo to. Kasi hindi ka mag-glorify sa ganito kong ugali. At hindi ko kayang mag-isa na ayusin ang sarili ko dahil ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan na kayang ayusin ang buhay ko. So hindi lang ako, lahat tayo. Pastor man ako o kayo man, lahat tayo may mga ugaling hindi maganda. Si Lord lang po, ang Panginoong Hesus, Kristo lamang ang perfect. Okay? Walang isa dito sa atin ang perfect. Lahat tayo ay makasalanan. But praise the Lord. Kasi merong Panginoong Hesukristo na nagsakripisyo sa krus, inako ang lahat nating kasalanan. Amen? In Proverbs 15:1, ang malumanay na sagot na nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi nawawaglit. If you talk to someone, dapat malumanay. Di ba? Kapag galit ang isang tao, tapos ikaw magsasalita ka ng malumanay, titigil yan. Kasi hindi mo siya sinasagot din. Di ba? Alam nyo po, meron din akong ugali na pag nagsasalita, parang galit. Di ba? Parang, tawag nito, parang may kaaway. So, ang lagi kong sinasabi, lagi kong ginajustify, lagi kong reason dito ay, Bisaya kasi ako. Diba ang mga Bisaya kayo murag kuan? Nag-uusap lang sila pero parang magkaaway sila. Pero ang sabi sa akin ng Panginoon, Bikay, hindi ka na Bisaya. Anak na kita. Baguhin mo na. So ngayon, isa sa mga pinagpe-pray ko, Lord, bigyan mo naman ako ng boses na kagaya ni Annie. Lalo na pag kinakausap niyo si Buboy. Sana Lord, may ganun din akong boses. Alam niyo sa totoo lang, ayaw na ayaw ko po sa boses ko. Ayaw na ayaw ko sa boses ko. Matapang. Sabi ko sana gano'n na lang ako magsalita kay Annie. Kako niya nagsoking. Turuan mo nga ako, Noy. Turuan mo ako, Bagay ko sa akin. Okay. Anyway. Ayun. Ganon ba siya, Pidong? Ay. May dalawang identity to si Noy. Oh. Nakikita kita. May dalawang identity ka pala. Nagagalit na Lord. Ayun. So, kailangan nating matutong maging malumanay. Alam ko hindi yung ganun kadali. Ako po, sinusubukan ko pero minsan lumalabas pa rin talaga eh. Pero sabi ko, Lord, patuloy mo pa rin ayusin yung bunganga ko, yung boses ko, magsalita. Kasi matapang po ako magsalita. Parang Ethel. Yan. Yan. Parang laging, ayun. Hindi ka naman Bisaya, Ethel, di ba? Ganon. Di ba? So, dahil Bisaya, kaya ganyan parang laging galit.
Pero i-practice po natin maging malumanay. Ano tawag mo kay Mac? Ano tawag mo kay Mac? Ano tawag mo kay Mac? Tatay. Maging malumanay tayo, di ba? Tay. Paano mo tinatawag si Mac? Tatay or tatay? Di ba? Okay. So, may mga tao naman dito na andito yung partner nila. Tawagin nyo nga yung partner nyo ng malumanay. Sige nga. Ah! May suhol. May suhol pala ito. Ay, wow. Okay. So, mga kapatid, gusto ko pong i-remind sa ating lahat. Alam ko madami na tayong may pinag-usapan. But we have to practice na maging malumanay po. Hindi po kawalan sa atin ang magkaroon ng malumanay na pananalita. Lalo na pag galit ang isang tao, i-practice po natin na maging malumanay. Or higit sa lahat, wag na po tayo magsalita. Okay? Manahimik tayo. Kung hindi mo kaya maging malumanay, manahimik ka na lang. Okay? Kasi kahit anong gawin ng kapwa mo, pag galit yan, tapos nananahimik ka, hindi na po, matitigil din yan, napapagod yung kakasalita, tapos wala naman ikaw response. Ayun. So, i-practice natin ang pagiging malumanay. Okay? Now, pangatlo, apology or forgiveness. In Luke chapter 15 verse 21 to 22, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Yung context po na ito ay ito yung tungkol sa the prodigal son. Okay? Ito yung prodigal son na kinuha niya, buhay pa yung tatay niya, kinuha niya yung mana niya, nung nakuha niya yung mana niya, nilustay niya, hanggang sa naupos, hanggang sa dumating siya sa nagtrabaho na lang siya sa babuyan. So nakita niya, naisip niya na, na-realize niya na, ay mas masarap pa yung kinakain ng katulong ng aking tatay kaysa akin right now. So anong nakita dito sa buhay ng anak, nagpakumbaba siya. Lumapit siya muli sa kanyang ama, para sana maging alipin lang at makakain ng masarap na pagkain. Pero anong ginawa ng tatay? Open arms po siyang sinalubong. Nagpapiesta pa. Sinuotan siya ng singsing at ng sandalyas. Diba? So dito natin makikita, mga kapatid, kung meron man ikaw mga salita na hindi ka aya-aya, lumapit po tayo sa Panginoon. Patatawarin po niya tayo. Kung ang prodigal son na ito, mas higit pa ang ginawa sa mga salita na binibitawan natin, pinatawad. Tayo pa kaya? Gaya na sinasabi ko, hindi tayo perpekto. Ang mga bibig natin ay nakakapagsalita ng masasakit na salita. Sa kapwa natin, sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. Ihingi po natin ito ng kapatawaran sa Panginoon. And we start over again. Kasi pag humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, binago niya na tayo. At ang pagbabago ng isang tao ay may transformation. Kapag humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, hindi ito ibig sabihin na, Lord, forgive me. And then after that, bumalik ka ulit sa dati mong buhay. Hindi po. Ang paghingi po natin, hindi po tayo dito ang forgiveness po, or you repent, repent. Ang salitang repent po, ibig sabihin, pagtalikod sa kasalanan na nagawa natin. Hindi lang po dapat tayo mag-apology, mag-repent po tayo sa lahat. At talikuran yung mga maling gawain, mga maling pananalita,
at baguhin na po natin. Amen? Prayer. Numbers chapter 6 verse 24 to 26. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Every time I do the benediction, lagi niyo po itong naririnig. Nasabi sa English, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. So bakit prayer? Isa sa pinaka mabless ang tao sa ating pananalita o sa word natin is to pray for them. Sabihin mo, i-bless ko ang taong ito. Ipagdasal ko ang taong ito. Pag may mga taong galit sa'yo, or alam mo may galit sa'yo, ipag-pray mo. Sabi nga sa salita ng Panginoon, di ba? Love your enemy. Ipag-pray mo yung mga taong nagpipersecute sa'yo. I-bless mo sila. Di ba? Diyan nakikita ang pagbabago ng isang puso ng isang tao. Alam niyo po ano pang isa pa sa pinaka-bless? Sharing the gospel. In John chapter 6 verse 68, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So sharing the gospel, tingin po ng karamihan, ito po ay gawain lamang ng pastor. Lahat po tayo nakarinig ng salita ng Diyos. At lahat po tayo ay gagawa ng aksyon to share the words of God. Hindi lang po ang pastor, kundi ang bawat isa sa atin. Kaya nga po yung Journey Church Bahamas ay meron po mga leaders, di ba? Tinuturuan kayo. Tinuturuan kayo ng salita ng Panginoon, ipinapaintindi sa iyo ang salita ng Panginoon kasi one day, if ma-equip din kayo, kayo din po ay magiging leaders din. Okay? Yung mission po natin is turuan yung mga tao to follow Jesus. At ngayon, dahil naka-follow na sila kay Jesus, we teach them how to lead people na rin. Okay? Yung sila naman ang magli-lead ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Amen? Pangatlo, bilisan ko na lamang ito. Serve others' needs with your words. In Ephesians chapter 4 verse 29, according to the needs of the moment so that it will give grace to those who hear. Huwag ka ang, sa dulo, makapagdulot ng mabuti sa mga nakarinig. Okay? So, ang pinakamahusay na halimbawa ng isang taong nagsasalita ng mga salitang nagpapala sa iba ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Narito ang mga halimbawa kung saan ipinapakita ni Jesus ang pagsasalita ng mga salitang nagbibigay ng biyaya sa iba. Pangalawa, una, the woman caught in adultery. In John chapter 8 verse 10 to 11, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Ito yung babae na nahuli po na nangangalunya. At ang gagawin sa kanya dito ay babatuhin siya hanggang sa mamatay siya. Pero ano sabi ng Panginoon dito? Kung sino ang walang kasalanan, pumulot ng bato at siyang unang magbato doon sa taong yon, sa babaeng yon. Lahat po binitiwan ang mga bato at umalis. Ang naiwan na lamang ang babae at saka ang Panginoong Hesukristo. At yan ang sinabi ng Panginoon. Nasaan sila? Wala na bang humatol sa iyo? Anong sagot? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Nahuli siya na akto na nagkasala, pero pinatawad siya ng Panginoon. Ang isang tunay na nagsisisi sa pamagitan ng relasyon natin sa Panginoong Hesukristo ay makikita natin ito sa kanyang buhay. Ang totoong nagsisisi mayroong relasyon sa Diyos.
na kung ano man yung kasalanan niya dati, hindi niya nababalikan. Kasi sinabi ng Panginoon dito, go and sin no more. So kung narinig yung mga salita ng Panginoon ngayon sa araw na ito, tungkol sa pananalita na hindi natin dapat gawin, o mga salita na dapat natin gawin, gawin na natin today. Huwag na nating patigasin ang mga puso natin. Narinig natin ang mga salitang ito with purpose. Gusto ng Panginoon, ayusin ang bawat puso na naririto. Kasi pag naayos ang puso, maayos ang karakter. Makikita ang Christ-like sa buhay ng isang tao. Si Peter, in John chapter 21 verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Si Peter po ng time na ito, tinanong siya ng 3 beses. At tinanong siya ng Panginoon na Jesus dito. Alam niyo po, si Peter, nakita ng Panginoon na i-deny siya ng 3 times. Noong time siya ay nahuli. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Pinatawad niya si Peter sa mga pagkakasala na iyon. Alam niyo po ano yung pinakamaganda? Sa kabila ng ginawang kasalanan ni Peter, ginamit siya ng Diyos to lead people. Si Peter po ay siya yung leader ng 12 ng mga disciples. Dininay niya ang Panginoon pero naging leaders. Alam niyo po ako makasalanan din. Pero pinili ako ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Hindi lang po ako, lahat po tayo. Pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. So I hope and pray na sa umagang ito ay malaking katuruan para sa atin na mabago ang ating mga puso, especially ang ating pananalita. Dito po ako magtatapos. If you want to be a blessing with our words to others, we need to be in a relationship with Jesus. At isurrender po natin ang ating buhay. Ang kailangan po natin dito, i-pursue, ito yung topic namin last night sa aming soaking. Pursue holiness in daily life. Ang holiness o kabanalan ay hindi lamang idea na ginagawa natin tuwing linggo o pagpunta natin sa church. Pursuing holiness is in daily life, ibig sabihin gawin natin ang naaayon sa pamantayan o kalooban ng Diyos sa bawat iniisip, salita, at gawa. Ang bawat Kristiyano dapat mamuhay na nakikita ang karakter ni Kristo sa lahat ng aspeto ng buhay niya, tulad na lamang sa kanilang tahanan, sa trabaho, o sa community. Isa sa mga makikita sa atin yung pag-transform sa buhay natin ay ating mga pananalita. In 1 Peter chapter 1:15-16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, dapat tayo magpakabanal. Ang salitang Christian ay may word doon na Christ. Pag sinasabi mo, I am a Christian, ibig sabihin, bit mo ang pangalan ng Panginoon. So kapag bit mo ang sa pangalan ng Panginoon, dahil siya ay banal, dapat din tayong magpakabanal. Amen?